Good evening. Ayun. Yes, magandang gabi sa inyong lahat ulit. Good evening, everyone. I heard a while ago na second week of November merong baptism. So, I just like to know kung ilan na dito yung mga na-baptize na. So, can you raise your hand if you have been baptized already? Please raise your hands. Good. Parang half. Okay, those who were not yet baptized, I mean yung parang bagong bautismo. Those who were not yet baptized. Kamaya, okay lang. Raise your hand so that I will see. Ayun. Yeah, thank you. Thank you so much for raising your hand if you were baptized already or if you are not yet baptized, because that is the topic of my message this evening. The command of Jesus Christ to baptize them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So our series this month is the Great Commission, and one of the most exciting topics sa akin talaga dyan sa Great Commission na yan is yung topic ng baptizing. Okay? Baptism. Ang daming mga nasasariwa kong mga alaala because I was baptized very young. I was probably I was in grade 3. So mga 10 years ago. mga Jurassic period ago. So I was very young when I got baptized. So but kapag naalala ko, sobrang clear pa rin, very malinaw pa rin. Okay? Let me tell you this story. Meron ako isang inattendan na pastor's conference. Tapos meron ako doong nakitang pastor na... Thank you. Tinaon. Thank you, Father Noel. Oops. Good. Okay. So, before that, kwento ko lang ito. So, meron akong na-meet na isang pastor na nung very parang kakaiba siya kasi lagi siya naka-long sleeve tapos naka-close neck, naka-close ito lagi. Tapos sobrang haba nung niya. So, basically, siya lang yung parang nakaporma ng ganun doon sa pastor's conference. So, I was observing him. Tapos nung nagkaroon ako ng chance na tanungin siya, sabi ko, Pastor, bakit parang lagi kang ayos yung pormahan mo, talagang laging naka-close neck mo. Ang init-init, di ba, dito sa Pilipinas. Tapos nung binuksan niya yon, pinakita niya sa akin, binuksan niya. Pag unbutton niya nung dito niya, pera, yung leeg niya dito, puro scars. Anong Tagalog ng scar? Anong Tagalog ng scar? Peklat. Yun. Puro peklat. Ang lalaking mga peklat dito. Sabi niya, kaya ito naka-close neck, sabi niya, Pastor, kasi ayoko makita ng mga tao yung mga peklat ko dito sa leeg. Sabi ko, ano ba nangyari dyan, Pastor? Kasi nung nabilanggo ako, sabi niya, sa Muntinlupa, sa Bilibid. Kasi yung last time nila na nagnakaw sila ng bangko, nag-bank heist sila, na sakote sila, nahuli sila. So he was incarcerated, napunta siya sa maximum security ng Bilibid. And maraming beses sa sobrang basagulero niya na tao, marami siya dong nakaaway, marami dong beses na may nag-attempt sa buhay niya. So, siguro sinasakal siya. Kaya yung leeg niya, punong-puno ng mga peklat, sobrang dami. Pag tiningnan mo, basta medyo nakakailang pag nakita mo siya. Tapos tad-tad yan ng peklat, tapos yung katawan niya, tad-tad din ng tattoo. Kaya punong-puno yan. Lo and behold, doon sa kulungan na yon, nakakilala siya sa Panginoong Jesucristo. Dahil meron dong isang pastor na nagmi-ministry sa Bilibid, jail ministry, tapos shinare si Jesus sa kanya. And tumanggap siya sa Panginoong Jesucristo. In short, naging siyang Kristiyano. Tapos sabi niya, gusto kong mabautismuhan. Gusto kong mabaptize. Kasi di ba sabi doon, go therefore and make disciples of all nations. Tapos baptize them. As ang pattern sa scripture talaga, ipipreach si Jesus Christ, tapos yung mga tao, ipipreach si Jesus Christ, magpipreach yung mga apostles ng repentance, tapos yung mga tao mananampalataya, then after that, magpapabautismo sila. Sabi niya, gusto kong mabautismo. Sabi ng pastor,
Patay, yun lang. Kasi wala ditong pool. May nakapasok na ba sa inyo dito sa Bilibid? Hindi pa. Pag pumunta kayo doon, meron lang dong parang mga pool-pool na mga kanal-kanal. Mga burak-burak, mga ganon. Alam mo, sabi niya doon sa pastor, Pastor, bakit hindi mo ako dyan i-baptize? Dyan sa kanal, dyan sa burak. After all, dyan naman ako nanggaling eh. Dyan ako pinulot ng Panginoong Jesucristo. Hindi, kasi kayo ba magpapabautismo kayo sa kanal? If merong baptism na gagawin sa second week of November? Yung iba siguro sa inyo dito, nabautisman doon sa napakagandang pool, di ba, nila Pastor Zep? Sino yung nabautisman doon? Yun, praise the Lord, di ba? Ang ganda eh. Talagang picturesque. Pwedeng pang IG, pwedeng pang DP. Pero imaginein mo na ibautismuhan ka sa burak, sa kanal. Pastor Nick. Ako kasi binautismuhan ako sa maliit na pool. Ang meron lang doon, patay na ipis. Hindi ko makalimutan talaga may patay na ipis doon eh. Pero ito, sa burak, sa kanal, kasi nga hindi siya pwedeng ilabas ng bilangguan. So, sabi niya, Pastor, ba't hindi mo ako dyan bautismuhan? After all, dyan ako sa burak kinuha ng Panginoon eh, sa kumunoy eh. Sa kasalanan talaga ako kinuha ng Panginoon. So he got baptized there. He got baptized there. So I was thinking, what is it about baptism? Nagugustuhin mo talaga. Okay? So kaya ako tinanong kanina, pinataas ko yung kamay ng mga iba sa inyo na nabautismuhan, tapos yung mga hindi pa nabautismuhan. Because I hope by the end of this sermon, by the end of this message, kung hindi ka pa nababautismuhan, you would love to do it. Pastor Ronald, bakit hindi pa tayo magbautismo ngayon? Bakit sa second week pa of November? Ngayon na, meron namang kanal dyan sa labas. Bautismohan nyo na ako dyan, Pastor Ronald, kasi gusto ko nang sumunod sa tubig ng bautismo. So, di ba kagaya nung tao na yon? What is it about baptism that you would really want to do it, and if you can do it right away, I'm gonna do it right away. Because I want to follow Jesus in the waters of baptism. What? And mind you, nung time na sinabi ito ng Panginoong Jesucristo sa mga disipulo, remember, they were just the first followers of Jesus Christ. And they were all what? They were all Jews. So ang ididisipulo nila at ang mga babautismo nila ay mga Gentiles, meaning mga non-Jews. So what does it mean for them to be baptized? It means that they will be identifying with another movement, this time yung Christianity naman, itong movement ni Jesus Christ. Is that easy? Siguro sa panahon natin ngayon, parang isipin natin, parang madali lang naman susunod tayo sa tubig ng bautismo. We will be identified as Christians, as evangelical Christians, or as born-again Christians, whatever you want to call it. But during their time, it might be very costly if you will follow Jesus Christ in the waters of baptism. You know why? Alam niyo, sa maraming lugar, sa Middle East, for example, okay? Pwede kang umattend ng Bible study, pwede kang makinig, pumunta dito, kagaya dito, mag-attend ka ng worship service, kumanta ka ng mga Christian songs, ng mga worship songs, makinig ka sa preaching, mag-amen ka, dumalo ka sa lahat ng Bible studies, pero isa lang ang wag na wag mong gagawin. And what is that? Magpabautismo. Dahil kapag nagpabautismo ka na, that's it. That is the operative fact. Ikamamatay na yun sa ibang kultura. Okay? Kapag yung parents mo, for example, this is your religion, and then you will change your religion, and you will, sige, hayaan ka nilang umattend eh. Attend lang ako dyan sa CCLM. Attend lang ako dyan ng preaching. Sige, go ahead, maganda yan. Pero kapag sinabi mo, nagpabautismo na ako doon, tapos ka. What is it about baptism na parang it's a very big deal? Diba? Big deal dito sa tao na to, kahit na bautismuhan mo ako sa burak, sige, bautismuhan mo ako. Very big deal sa mga sumunod sa Panginoong Jesucristo, na mga sumunod after na ito mga disciples, sa mga Gentiles, kahit na magiging kapalit nun yung kanilang mga buhay na sila ay mababautismuhan. So, basically, it's worth it. It's worth it. So I hope doon sa mga kayo, na mga nabautismo na, you will rediscover the meaning of your baptism, what it means to be baptized into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And to those of you who were not yet baptized, or you don't understand what it means to be baptized and you want to be baptized, I hope that you will you will look forward to doing it. It's a very, 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 very exciting thing to do. So sabi sa Matthew 28:19,
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, himay-himayin natin to. Baptizing them. Okay? The word baptizo there, or baptize, yung word na yan, yung baptizo, baptizing, it means, siguro nabanggit na ito ng ilang mga pastor natin, ano? It means to plunge, okay? To immerse, to submerge, to overwhelm. Picture a sinking ship na talagang umilalom sa dagat. Okay? A sinking ship, or yung pag nagdaday ka ng damit. Okay? Tinitina mo. Meron pa bang gumagawa na ito ngayon? Tinitina mo yun. Talagang sinasubmerge mo siya doon para talagang ma-absorb niya yung kulay. Okay? Think about yung pag naghuhugas ka ng plato na isasubmerge mo doon yung mga pinaghuhugasan mo. That's what it means. Okay? So Jesus Christ is not defining another definition for the word baptism. It's a word that everybody knows, that when you are baptized, you are being submerged, you are being immersed, you are being plunged, you are being overwhelmed. And in this case, in our baptism, we are being overwhelmed. We are being overwhelmed. To be baptized is to be woven into God's story. It's to be plunged. Okay? To be baptized is to be immersed. It's to be plunged. It's to be overwhelmed. It's to be woven in God's story. Napakaganda nun kasi ang Diyos pala, meron siyang story. Okay? May story ang Panginoon, and yung baptism mo, doon ka papasok sa story niya. Doon ka niya ipapasok. At pag pinasok ka niya doon sa story niya, magkakaroon ng saysay yung buhay mo. Ito pala yung meaning ito pala yung reason bakit ako nabubuhay. Ito pala yun. So, I don't know if you are familiar with the story of the Bible. Yung Bible natin kasi 66 books yan eh. So kapag tinitingnan nyo siya, di ba, pag binabasa nyo siya, parang, ano bang simula na ito? Okay, tapos ano ba yung, para siyang novel, kung isang kwento. Okay? Dapat mahanap mo yung sarili. Mahanap mo yung kwento. Ano ba yung kwento ng Biblia? Tapos mahanap mo yung sarili mo dun sa kwento ng Biblia. So maraming mga tao, wala silang ganong framework. Pag tinitingnan nila yung Bible, so parang ako noon dati, nung hindi pa ako masyadong nag-aaral ng salita ng Panginoon. Tapos pag gusto ko mag-devotion, ang gagawin ko sa umaga pagkagising ko, bubuksan ko yung Bible ng ganon, tapos sabihin ko, Lord, kung saan tatapat to, ito ang message mo para sa akin. Tapos pagturo mo ng ganon, ang nalagay mo doon, and Judas hanged himself. Papira, anong message sa akin na itong verse na to? Di ba? Parang, ito yung unsophisticated reading of Scripture. Pag hindi ka pa sophisticated, once you become sophisticated in the study of the Scripture, lagi ko itong sinasabi, kahit na sa mga literature major, meron ng kaibigan na nag-literature major sa Ateneo, nung naintindihan niya to, wow, sabi niya, hindi pala ganun basta-basta yung Bible. Talagang karespeto, napakagandang aralin, napakagandang basahin. And the Bible gives us a story, a framework, na yung framework na yon will answer your greatest questions in life. The hardest questions in your life. Kasi kapag estudyante ka pa lang, bata ka pa, hindi mo pa masyadong tinatanong yung mga big questions in life. Like, where did you come from? Where do you live? Where did you come from? Where are you going? And how do you get there? These are the big questions of life na kapag tumatanda ka, katulad ni Pastor Ronald, habang tumatanda ka, you don't care anymore about money, about health. Kapag nakalampas ka na dyan sa tinatawag ni Maslow's na hierarchy of needs, ito na yung mga questions na tinatanong mo. Kapag nakalampas ka na sa kalam ng sikmura, nakalampas ka na sa what have you, sa naghahanap ka ng kabuhayan, pag nakalampas ka na dyan, ito na yung gusto mong mga masagot sa buhay mo. Who am I? Sino ba talaga ako? Saan ako nanggaling? Totoo ba yung sabi nila, nagaling ako sa unggoy? Sabi nga ng pastor ko, maraming mga mukhang unggoy. Pero, basta ako, hindi ako galing dyan. Merong isang anak na sabi niya, Mom! Kasi yung nanay niya atheist, tapos yung father niya Christian. Pag uwi niya ng bahay, sabi niya sa tatay niya, Dad, Mom said that we came from monkeys. Si mother niya atheist We came from monkeys. Sabi ng dad niya na Christian,
I don't know about your mom, but from our side of the family, we did not come from monkeys. Baka dun sa side ng mom mo, galing sila sa mga unggoy. But you see, your life will be very different if that is your framework, if that is the story of the world, and that is the story where you are being inserted. Kung doon ka nakapasok sa istorya na walang Diyos, na parang yung mundo ay isang box lang at it's just a mindless matter na bigla na lang, poof, out of nowhere, nagkaroon ng Big Bang, tapos nagkaroon ng mundo, and then nagkaroon ng mga katulad ninyo, katulad natin. What's the meaning of life in that? Right? So if that is the story and you just evolved from a very simple microorganism na naging medyo higher evolved hanggang sa naging Homo erectus, Homo habilis, Homo sapien, hanggang sa naging ikaw, hanggang naging tayo ngayon. That is our story. And then after that, we will die. Yun na yung story. But that is not, can you imagine, that is not the story, that is not the framework that is being given to us in the Scripture. Ang framework sa Scripture, ito. God created the world and He created it very good. In the beginning, God created the heavens and the earth. And what did God say after creating all these things? Sabi niya, it was very good. Isa lang yung hindi good dun eh. Alam niyo kung ano? It is not good for Bonnie to be alone. Parang ganun. It's not good for Adam to be alone. And I will give him a suitable helper. Kaya ang ginawa ni Lord, pinatulog niya si Adam, kinomatose niya, tapos pagkagising niya, meron nang pinapresent sa kanya si God, si Eve. Sabi ni Adam, wow! Hindi siya napamura. Okay, guys? Pero nung nakita niya si Eve, napakanta siya. Gumawa siya ng tula agad. Basahin nyo na lang yon, para binubuklat natin yung ating Bible. Pero alam niyo, yun yung pangarap kong wedding eh. Kasi si Pastor Ronald, short break lang, ay malapit ng ikasal, wala nang 1 month. Thank you. Mababautismohan na. Malulubog na. Ewan ko kung makakaahon pa. Makakasal na. Sabi ko sa aking fiancé, ito siguro yung mga pangarap ng mga lalaking kasal eh. Yung natulog ka lang, tapos hindi ka na-stress, tapos pagkagising mo, uy, kasal mo ngayon, alam mo ba? Okay lang, sigasan yung marriage ko. Pero paano natin yan? Di ba? Pangarap, kami mga lalaki, ganun lang kami. Kahit na bukas, si Pastor Ronald, papakasalan ko yung aking fiancé kahit bukas. Kahit nga mamaya eh. Walang problema eh. Nakabihis naman ako eh. Kung meron sa inyo ditong may marriage license, let's do it. Di ba? Pero pag babae ka, syempre, di ba? Grabe yung preparation. My goodness. Di ba? Talaga naman. Kailangan kasi very special. Very special. Sabi ko, si Adan siguro yung pinakamasaya nung kinasal eh. Natulog lang, pinatulog ng Panginoon. Tapos pagkagising niya, behold, kakasal-kasal mo ngayon. Yay, di ako na-stress. Para ganun, di ba? So pag-pray niyo yan, kaya ko lang sinabi. Pero napakaganda na story natin. Even yung marriage, it's God's idea. It's God's plan. Okay? Very meaningful yung life. Very dignified yung human being. Hindi ka nang galing sa unggoy, kapatid. You are, in fact, we human beings are at the apex of God's creation. Na after niyang ilalang ang langit, ang lupa, ang lahat ng bagay na may buhay sa langit at sa lupa, sa kanya lang nilikha yung tao in order to govern, to exercise dominion over all the beasts of the field. That's how dignified you are. Kaya nga kayo dito, binigyan ng siguro ng Panginoon ng napakagandang place of worship, napakagandang music, napakagandang mga instruments, napakagandang mga pews, napakagandang mga electronics. And you deserve that. You are created in the image of God. You are God's fearful and wonderful creation. So, ayun, creation pa lang yun. And of course, hindi nagtatapos yun yung story. After creation, nagkaroon ng fall. Because of Adam and Eve's disobedience, pumasok yung kasalanan sa napakagandang creation ng Panginoon. And after nun, talagang nag-downward spiral yung humanity, yung family. Kaya ito yung reason kung bakit meron tayong mga broken families, kung bakit meron tayong mga broken nation, kung bakit corrupt yung ating bansa, merong corruption in every crook and nook of our society, kung bakit ang hirap ng buhay, kung bakit ang daming problema sa buhay, kung bakit merong mga namamatay. Just last night, namatay yung aso namin, hindi ko alam kung ba't namatay. Tapos same night,
Halos same night, namatay naman yung caretaker namin. Bakit may mga ganitong mga pangyayari? So, that's because of the fall. So the Bible explains to us what's the problem. Okay? Where did we come from? What's the problem? Bakit meron tayong mga ganitong problem? And our answer to that is because of the fallen, because of the fall, because of sin. And what did God do about it? Did God do something about the sin? About our problem of sin? Dahil kung hindi, magda-downward spiral tayo. Lahat tayo talaga pupulutin dun sa burak. Pupulutin tayo lahat sa impyerno. But God in His love and in His mercy, He intervened. He sent His Son, His only Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, to redeem us. Hindi niya pinabayaan yung kanyang beautiful creation na mawasak, masira. Instead, He is redeeming His creation. At yung mga Israelita, yung mga Jews, sila yung tinawag ng Panginoon para magsilbing light among the nations. Kaya binigay sa kanila ng Panginoon yung laws niya para maging silang representative ko sa earth. Okay? I chose you, hindi para exclude ko yung mga ibang mga lahi. I chose you precisely para yung ibang mga lahi ma-attract sila sa Diyos na meron kayo. And that so that they will come forth, sisilong sila under you, under your wings, and they will acknowledge me as their God. And dun sa komanda ng Panginoon sa kanila, nag-fail pa din sila dun. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, eto na. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, after His resurrection, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore, and make the world your mission field. All the families of the earth, all the ethnic groups, disciple them, baptize them. So ito yung story natin. Kaya tayo mga Filipino ngayon, ayun, nakapasok tayo sa istorya ng Panginoon dun sa redemption. Kaya praise the Lord. Palakpan muna nga natin ang Panginoon kung binautismoan ka na. Kasi tingnan mo nandun tayo mismo sa istorya ng Panginoon kung nasan yung Panginoon nung sinabi niya na gawin yung disipulo ko ang lahat ng mga bansa, bautismohan niyo sila. Andun tayo ngayon sa story na yon. And yung story na yun ngayon, ang ginagawa ng Panginoon, ganun pa rin. Tinatawag niya ang lahat ng mga pamilya sa lahat ng mga bansa upang gawing hari si Kristo ng kanilang mga buhay at magtatapos yon. Na ang lahat ng mga bansa ay nagpapatira pa, umaawit sa Panginoon. Kaya we sing that song na every tongue, every tribe, every nation. Diba? Giving praise, giving glory to the Lamb of God. Every tongue, every tribe, every nation. Hanggang sa maabot natin ang lahat ng mga bansa. So, to be baptized is to be immersed, to be plunged, to be woven in the very story of God. Imagine mo yon. Mukha nga sa entire lifetime natin, hindi tayo makasama sa kahit na anong pang Netflix na movie, kahit na pang anong B-movie siguro. Hindi tayo makakapasok dahil hindi naman tayo mga mukhang artistahin, madrama lang tayo sa buhay. Pero parang wala namang kukuha sa atin para maging mga artista tayo. Tayo makapasok doon, kahit mag-audition siguro tayo. Tingnan nga natin kung meron ditong medyo pwedeng pang-artista. Meron naman. Meron. Ako siguro pag naging artista, sinasampal-sampal lang mga ganun. Pero I don't care. I don't care kung hindi ako makapasok sa story na yan. I don't care. Ang importante, nakapasok ako dito sa greatest story na tinatahi ng Panginoon. And be proud of that, mga kapatid. Be proud of that, na at a very young age, nakakilala kayo sa Panginoong Jesucristo, naririnig niyo yung mensahe na ito, at maitatahi kayo sa istorya ng Panginoon. You will be part of God's story. Napakaganda nun. And you will play a role. Pag-usapan natin yun mamaya. Ano yung magiging role ko? Diyan ako excited Ano magiging role ko sa storya na yan na ginagawa ng Diyos? So, but first, understand that to be baptized is to be woven in the very story of God that He is weaving in history. And to be baptized, that is why Paul said in Romans chapter 6, verse 4, that don't you know that we were buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead, we too may live a new life. And in Romans 6:4, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew
nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ. Because to be baptized is to say that my old self is dead. Yun yung picture ng baptism eh. Kapag binabautismuhan ka, inilulubog ka. So picture this with me, okay? So this is you. This is the water kung saan ka babautismuhan. Ang gagawin sa'yo, ilulubog ka. Right? Ilulubog ka. Pag lumubog ka dyan, it pictures your burial. Parang katulad ng Panginoong Jesucristo. So you are being buried with Jesus Christ. And kapag nakalubog ka na dyan, you see nothing. Tubig na lang yan eh. Nakapikit pa nga kapag binautismuhan. Kasi sino sa inyo yung binautismo nakadilat pa ng ganon? Di ba? So, nung binautismo ka, most probably, nakapikit ka, wala ka nang nakikita, okay? Tapos, inilulubog ka, wala kang pakialam sa nangyayari basically on top of the water. Because you are underneath, nakasubmerge ka, nakalubog ka. You don't care kung ano yung nangyayari sa paligid, you don't care kung ano yung nangyayari sa taas. For all you know, nandun ka, you are being buried. And if walang mag-raise up sa'yo doon, you will die. That's the picture. You are buried with Christ, you will be dead in Christ. Mamamatay ka. Yun yung picture. Kung paano si Jesus ay inilibing, namatay, siya ay inilibing. And then after kang ilibing, you are raised up. You are raised up. Para kang si Jesus na, yung picture ni Jesus na na-resurrect, you are being raised. So, to be baptized is to say that my old self is dead. Namatay na pala si Pastor Ronald nung grade 3 siya. So most likely 9 years old. Kaya pag may nagtatanong sa akin, pero yun. So, Pastor Nick, alam po kayo namatay. Alam niyo pa? Hindi ko alam kung si Pastor Nick hindi ko malaman kung kailan yung exact eh. But I was in grade 3 when I died. I was in grade 3, napakaba. 2003 po kayo. Ikaw, brother rin eh. 2019. Ito ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na kahit na may multo talaga. Patay na yan mga yan, naririnig ko pa. Ito yun. Pero, that's the picture. Ayun. So, I died to my old self. Si Ronald noon na napakasinungaling, napakatigas ng ulo ko talaga sa nanay ko. Parang bata pa ako, sobrang lakas ko mangupit pati. Kasi nililibre ko yung mga kalaro ko. Parang feeling ko, when I was in grade 3, lahat ng kasalanan na pwedeng magawa ng isang tao, parang ginawa ko na din. Talaga kaya pag nag-preach sa simbahan about sin, about sa kasalanan, feel ko talaga. At kung merong tao na deserve na mapunta sa impyerno, alam ko ako yun. Parang first honor ako doon. I really understood. Kaya nung nag-preach about repentance, humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan sapagkat si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan at manampalataya ka sa Kanya. Nangunguna rin ako doon sa, Panginoon, iligtas mo kayo ako mapunta sa impyerno. Kaya, later did I know na yung pala yung ginagawa ko nung ako ay binautismuhan. Na yung Ronald na yon, na dating ganon, ay Ronald na namatay na, napakatagal ng panahon. At ang Ronald na nakikita ninyo ngayon is a different Ronald. Isang bago ng nilalang. Kagaya ng sinabi ni Apostle Paul, for I have been crucified with Christ. Meaning, I have died with Christ. Yung nail na pinapumako sa Panginoong Jesucristo, napako rin ako kasama ng Panginoong Jesucristo. At nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay, kasama niya akong namatay. At nung ang Panginoong Jesucristo ay inilibing, kasama niya akong inilibing. At nung ang Panginoong Jesucristo ay binuhay na magmuli, kasama niya rin akong binuhay na magmuli. And therefore, I walk in the newness of life. To be baptized is to say that I belong to Jesus now. Hindi na ako yung dating ako. Iba na to. Sabihin nga natin yun, iba na ako. Ayun. Parang dati lang eh, oh. Parang wala namang pinagbago eh, no? Pero, nafe-feel nyo ba yun? Na iba ka na? Yung parang minsan nga, kapag kasama mo yung mga dati mong tropa, parang yung trip nila, hindi mo na trip. Tapos yung tropa mo ngayon, nag-iba na rin. Diba? Yung mga kinakanta mo, iba na din.
Di ba? Yung routine ng buhay mo, iba na din. So parang nagkaroon ng napakaraming pagbabago eh. Napakaganda. Napakaganda. Because you have died with the Lord Jesus Christ. And you have died to your old self. Kaya kapag yung dati mong sarili, yung dati mong buhay, tinatawag ka pa rin at sinasabihan ka, "Uy, dati ka namang ganito eh. Huwag ka nang mahiya, ulitin mo lang ulit, gawin mo ulit." Sabihin mo, I died to that self. I died to that many years ago. Wala na yung dati na yan. Yung mga kaibigan mo kapag sinasabihan, para pag-uwi ko ng Bicol, neto lang, sabi sa akin ng batchmate ko doon, "Oh, painom ka naman. Kumbira, ano ka na ngayon Porkit abogado ka na, hindi ka na namamansin Parang hindi mo na kami kilala." Alam mo yung ganon? So parang iniisip nila, ikaw pa rin yung dating ikaw eh. So yung ginagawa nyo before, yun pa rin yung ina-expect nila na gagawin mo pa rin. Pero, di ba? Iba eh. Iba na yung iba na yung desires ng heart mo eh. So sabi ko sa kanya, kung wala kang magawa sa buhay mo, ako marami ang ginagawa. Hindi. Sabi ko sa susunod siguro, try kong i-reach out yan yung mga batchmates ko. But really, to be baptized is to say that I belong to Jesus now. I belong to no one. Okay? I belong first and foremost to the Lord Jesus Christ. Kaya lagi ko itong sinasabi, even when I was a student, na I am a Christian student. Hindi ako basta-basta estudyante lang. I am a Christian student. And I am a Christian first before I am a student. At kaya kapag naging kayong teacher, you are a Christian teacher. You are a Christian first before you are a teacher. Kaya ako ngayon na isang lawyer, I am a Christian lawyer. I am a Christian first before I am a lawyer. I belong first and foremost to Jesus. Okay? So, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. You just don't belong to Jesus. You belong to the triune God. You belong to the Father, you belong to the Son, and you belong to the Holy Spirit. The one, the three-in-one, okay, is calling you mine. You are mine. Akin na yan. See? To be baptized is to be immersed. It is to be submerged in the presence and the reality of the triune God. Napakasarap na I don't belong to when I look at my life, I don't belong to a prominent family. Yung family namin sa Bicol, marami mga politicians. Pero yung family namin mismo, we're not prominent. I don't belong to an influential family. Maybe right now, I belong sa isang profession na parang napakataas ng tingin ng marami. But really, I don't care. Kahit na ano pa man yan na kinabibilongan ko, I am thankful for what God did in my life, kung saan ako ngayon nakasama. But first and foremost, I am proud to say, and I am blessed to say, and I am so thankful to God to say, that I belong to the triune God and that they claim me. Kaya nga can clap our hands. Kaya yung devotion ko, yung loyalty ko, yung allegiance ko, I will first and foremost to the Father who sent His Son, who sacrificed Himself, na hindi nagdalawang isip na isakripisyo ang kanyang buhay, and to the Holy Spirit who applied what the Lord Jesus Christ has done in order to complete, to finish our salvation. And we are being immersed, submerged, plunged, overwhelmed in the presence and the reality of the triune God. Napakaraming mga tao ang hindi nakakilala sa Diyos, mga kapatid, tandaan nyo yan. Pero ikaw, kiniklaim ka ng Panginoon. Do you remember the baptism of the Lord Jesus Christ? Nung binautismo ng Panginoong Jesucristo, nung nagbukas yung langit, at ang sabi doon, meron dong boses, at sabi ng boses, "This is my Son, whom I love, with whom I am well pleased." You know, your baptism, that is a picture of your adoption into the family of God. Na sa iyong bautismo, it's as if God is saying, "That is my son, that is my daughter, and whom I love, whom I am well pleased."
So, very exciting. Kaya kayo yung mga hindi pa nababautismuhan, pahanapin ko na dyan sila kapatid ng kahit na may burak dyan. Meron ba dyan na malapit? Kahit sa Ilog Pasig pa tayo, sa Marikina River. Sige, huwag nyo nang linisin yan, dyan na kami. Nakakainis, ang dumi ng mga river dito sa Pilipinas. Parang kapag lumabas ka doon, baka St. Peter yung makita mo eh. pag sa bura ka inilubog, pag bangon mo ng ganun, ang nakita mo agad, yung mukha ng Panginoong Jesucristo eh. Wow! Totoo nga yung sinasabi ni Pastor Ronald that I will be plunged, I will be immersed in the name of the Lord Jesus Christ. Pagkagising mo, nakita mo yung mukha ng Panginoong Jesucristo eh. Yung pala, si Pastor Vince, nilubog ka doon sa mga burak na maraming mga mikrobyo. Namatay ka doon. Pero, it's so beautiful. When I was baptized, sabi ko nga sa inyo, di ba, may ipis doon na lumulutang-lutang. It's unforgettable. When I was baptized, feeling ko talaga, parang iniwan ko na yung dating ako. Tapos, parang nagkaroon ako ng second chance at life. Wow, parang I have a new life. Tapos sabi pa ng pastor, raise up and walk in the newness of life. Wow, possible pala yun. Magkaroon ka pa ng bagong buhay. Kaya nung hapon na yun, bihira kahit talaga yung aso namin, sharean ko ng gospel eh. Ibang klase. On fire talaga. On fire. Praise the Lord for that. To be baptized, to be dead. To be baptized is to die. To be baptized is to be buried. And to be baptized is to be raised. Mga kapatid, and therefore, to be baptized is to be dead. To be baptized is to be buried. But to be baptized is also to be raised again from the dead. It's to be resurrected. And therefore, we must be living a resurrected life. Yung buhay na isinasabuhay natin ay hindi dapat yung old life. Hindi yung dead life. Hindi yung buried life. But the raised life. The resurrected life. Yung life na empowered ng Holy Spirit. May maling paniniwala na may ganitong paniniwala na you are here on earth and you are waiting to go to heaven. Okay? The opposite is true. Mali yun. But the opposite is true. Okay? You're not here waiting to die so that you will see heaven. You are here so that heaven will go here while you are still alive. Habang nabubuhay ka. Kaya ang prayer ng Panginoong Jesucristo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. And what's the ending of that prayer? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. The prayer is for heaven to come down. Hindi yung para tayo yung mapunta sa langit. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko sa seminary before, what is God's purpose? Bakit kayo iniligtas? Para pumunta sa langit. Hindi sana nung niligtas kayo ng Panginoon, pinatay niya na kayo agad para diretso na kayo dun sa langit. That's not the plan. That's not the goal. That's not the purpose. Okay, the purpose is not for you to die and so that you will see heaven. But your purpose is that you will live so that you will bring heaven here on earth. So that you will live a resurrected life. So that the people around you will have a foretaste of what it means like to be a citizen of heaven. What it feels like. What does it mean to have a resurrected life? Kaya lahat dapat ng tinatouch natin nararamdaman ng mga tao yung heaven. So, kaya sinishare ko sa aming grupo nung isang gabi, merong isang, and I will end in this with this story, merong isang, you know that in China, yung mga Christians there are persecuted. Kapag hindi kayo nagpa-register sa government, pag hindi registered yung church ninyo, hindi kayo pwede mag-organize lang tapos mag-worship, you will be persecuted. So, ganun yung ginawa ng church nila. Kaya nag-underground yung mga churches doon. But there are so many. Okay? Sila yung pinakamarami ngayon na nagiging mga Christian sa China, mind you. Pinipersecute sila doon, pero sila yung fastest growing church na nag-fulfill na itong Great Commission. Maraming mga disipulo, alagad ang Panginoong Jesucristo doon. So there is this one member na nahuli and pinersecute. So ang ginagawa niya,
Pinapaglinis siya ng mga kubeta, ng mga CR. Pero sabi niya, habang nililinis niya yon, she cleans it, nililinis niya yon as if si Jesus Christ yung uupo doon sa mga kubeta na yon. As if trono yon ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya, I'm doing this. Bakit mo nililinis ng ganong kalinis yan? Because I'm thinking that it is the Lord Jesus Christ who will sit on this toilet. Kaya, kayo na mga magiging engineer balang araw, huwag kayo mag-ghost project. Kapag gumawa kayo ng kalsada, message natin to sa mga engineers ngayon. Kapag gumawa kayo ng kalsada, isipin ninyo na yung Panginoong Hesukristo yung magdadrive sa kalsada na yan. Siya yung dadaan dyan. Ang Panginoong Hesukristo ang dadaan dyan. Kapag kayo ay maging manggagamot balang araw, isipin ninyo na ang ginagamot ninyo ay mga sugat ng Panginoong Hesukristo. Na ang pinapagaling ninyo ay ang Panginoong Hesukristo. Na kapag kayo ay naging abogado balang araw, na ang pinapalaya ninyo, ang pinapaalis ninyo sa oppression ay ang Panginoong Hesukristo. Na kapag, ewan ko kung paano nyo i-apply pa sa profession ninyo, ang Panginoong Hesukristo. Because you live in order for heaven to be felt here on earth. And we're not just waiting to die so that we will see heaven. But we live so that heaven will be seen during our lifetime. And that we will not leave this world, na itong world did not become a better place. Na hindi ito mas naging one step closer to what it looks like, to what it feels like to be in the presence of God in heaven. So we all pray. Let's pray. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thank you, Lord, for tonight, for your message. Thank you, Lord, for the gift of salvation. And thank you, Lord, for inviting us in your grand story of redemption. Thank you, Lord, for calling us to be baptized and to be identified with your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you sapagkat we belong to Him now. We belong to you now. And in everything that we do, we want to give you praise. We want to give you glory. And so I pray, dear Father, to those who are contemplating on following you sa waters of baptism, may they not tarry, Lord. May they do it right away. May they have in their heart, Lord, I want to follow you right now. Bautismuhan mo ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. And I will serve you all my life for what you have done in my life. For this we ask and pray for the sake of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says, Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon.